So, ang may kasalanan kung bakit hindi kumikita ang Quezon ay kasi mali ang pagtuturo ng mga guro sa paaralan. I am not sure if this is a case of mema lang or this is bad publicity, which hopefully is helpful, or people really do not care about this movie. That is why, despite of all the noise, it's still not earning as expected. This is Arwen Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the Hitty Show, Toriana Talakian Showbiz Edition. The topic, which is highly contested nowadays, is the movie Quezon, produced by TBA Films, which Gerald Tarog proclaimed as a satire. Ano ang satire? Hindi na namin explain, kumaring Ultra Maldita. Magkasalino naman ng subscribers ng The Hitty Show, diba? So, i-research nyo. Kaya, nagsunod mo ang kaguluhan dahil nga may isa ako ni dating Pangulong Manuel L. Quezon na nagtataray. Nagsabi pa nga ng mga cuss words. Yeah. Sa isang screening ng nasabing pelikula. Hindi ko na rin po papangalanan kung sino yon kasi alam nyo na rin naman. Ang pinagkakaguluhan ngayon ay mga umepal, ang mga nagmema. Pagkatapos ng kaguluhan na yon. Ang may pinakamalaking mema na pagkahaba-haba ng Arya ay ang presidente ng Film Development Council of the Philippines, si Jose Javier Reyes. Correction. His was the shortest. His was the shortest? Oo, mas maano kay Lisa Dino. Okay. Mas maano. Okay, thank you for the mas correction. Mahaba. Pangalawa, ang mortal na kaaway ni Joey Reyes na dating FDCP chair, si Lisa Dino pala ang mas may mahaba. Oo, ang haba ng Arya. Arya tungkol sa Quezon. Pangatlo, ang apo ng hindi ko alam, ang kapatid or kamag-anak ng Quezon, si Pinky Amador. Sino sa Quezon? May mahabang Arya rin. I think she's related to the Doña Aurora side. At ang Lord of Acting, si John Arcilla, na naging bida at mas nakakilala sa TBA movie na General Luna, may Arya rin against the movie. Diba? So, Mare, ang gustong malaman ng mga tao, gimmick ba ito? No, it's not. Okay, hindi to gimmick. Pangalawa, nakakatulong ba itong ingay na to? Nila Reyes, Lisa, Pinky, at Arcilla, at iba pa sa box office returns ng pelikula. Only if it is being discussed through intellectual discussion. Pero other than that, wala na. Wala na. Oo, wala na yun. At ano naman ang makasabi mo kasi sinabi ni Jose Javier Reyes na mas pinapanood pa ang mga bold movies sa isang festival kaya sa Quezon? It's because hindi na batid, hindi na knowing na mga Gen Z si Quezon. Hindi na yan parang sakop ng... Wasala Pakels. Oo, hindi na yan sakop ng kanilang intellectual capacity. Parang diba? generally wasala Pakels. Oo, parang di ba meron nga, di ba, yung sa, ano yun, PBB ba yun? Yung, di ba may sino yung Gombursa? They can't, tapos, bakit daw laging may isang nag-comment, bakit laging nakaupo daw si Apolinario Mabini, di ba? Hindi Oo, di ba parang, that was years back. Eddie, how much more now? Okay. So, ang may kasalanan kung bakit hindi kumikita ang Quezon ay kasi mali ang pagtuturo ng mga guro sa paaralan. Hindi nila ginawang exciting at intriguing at arousing na curiosity ang mga history subject matters. At saka isa pa, ang mga Gen Z, they're no longer into history. Not only into history, into heroes. Hindi sila basta alam lang nila
may mga hindi pa nga alam na si Jose Rizal ang national hero, di ba? Pero, other than Jose Rizal, wala na silang alam. Ang alam lang heroes, si Batman, si Superman, si Aquaman, si Wonder Woman. Pero yung mga national heroes natin, kailangan i-dict nyo sa mga ulo nila. No offense meant to, to the kids of now generation. I'm offended. Diba? I will offend them. Ay, talaga? Dahil hindi nakaalam. Aray ko, nakakaloka. Ako pinaka-offensive sa akin, sa mga nagsalita, is of course Joey Reyes. Why? Because you are the president of the Film Development Council of the Philippines. And for you to undermine the artistry and the talent of other filmmakers is foul. Wala kang karapatan na sabihin at ipamukha sa kanila na mali sila at mali ang kanilang ginagawa. At disturb ka kung bakit mas kumikita yung mga pelikulang sexy. Bakit ka ba na-disturb? Ano ba yung kauna-una mong film na inekis ng MTRCB? What was that? Diba? Private show, private whatever. Diba? Na-ex din. Yung si Jacqueline o si Ambida. Hindi ba? Yun ang first movie mo. Tapos kung maka-arte ka na Gerald Tarog and Company, parang, you are so above them. Hindi, kasi... Sa akin, hindi naman tinatanggi ever since ng lahat ng mga taga-TBA na ang Bayaniverse nila may mga fictional characters. Hindi naman na, ang problema kasi sa kanila, pinapalabas sila itong, sabi mo nga, mali sila na claim na it's a historical movie. Kasi kung historical movie, you should just stick to the facts at maglagay ng fictional characters. Diba? Kasi ang drama niya nga, nagpaka-artistic license, nagpaka-freedom of expression, na Joey Reyes, ginagawa mo rin naman sa mga pelikula mo, diba? So, nung nakakita ka na naman ng titirahin, natanda mong yan, dapat pag you are holding a position of power, you respect the artistic integrity of other people, even if it is not to your liking. Hindi ka mag-criticize. Ang dapat nga ginawa mo, dapat mo baka sila, okay, dapat ganito, dapat ganire. Dapat sinasabi nyo agad na, hindi nyo dapat ginoyo ang tao. Diba? Pero yung parang, binamaliit mo yung pelikulang Quezon, tapos sinasabi mo, kumikita yung ball films, iba yung historical movie, iba yung ball movies. Alam mo naman lahat ng mga Pilipino. Tsaka ano yun? It's like comparing Mercedes-Benz to a Toyota. Yes. Diba? And it's coming from the FDCP president. Hindi ka ba nahihiya na sa totoo lang, pinklawan ka, tapos ngayon, you're serving under one of the offices na nasa ilalim ng Office of the President. Tapos may nerve ka and temerity. Maunawaan ko si Lisa Dino Cloud chaser naman talaga siya. Talaga? Hindi ba? I didn't know that. Charot! Hello! Lahat na lang na pinapatulad niya ng FDCP chairman siya. Diba? Patol ko yan. I like her kasi tinilad-tilad niya. Kahit pa tinilad-tilad mo, still, isa ka pa rin malaking starlet. Wala ka namang magandang body of work. Alam ba nagpapatuto sa'yo bilang actress? Diba? Hindi ba bakit kayo magkaaway ni Joey Reyes? Hindi ba? Ang mga expose ni Joey Reyes sa mga di o manong mga pinagagawa mo ng FDCP chair ka. At si Pinky Amador naman, at si Ginoong Avancenia, alam ko po naman na yung mga kwento nyo tungkol sa lolo nyo ay hand-me-down stories. Kwento yun naman. So that doesn't give them the right to say anything? Does not give you, I'm not saying it does not give you the right to say anything, but you were given a picture of your grandfather na as if he is perfect, na as if he's God, na as if he's all-knowing, as if wala siyang pagkakamali. Meron mo naman lola magkasabi sa apo niya na ang lolo mo ay babaero, na ang lolo mo ay palamura, na ang lolo mo ay ginawa ang lahat para sirain si Emilio Aguinaldo nung panahon ng kampanyahan na yon. Walang ganon. Magpakatotoo na tayo. So, lahat ng rosy pictures niyo of your grandfather are rosy pictures. Nang sinampal kayo ng katotohanan, galit na galit kayo. Which I get it. Naunawaan ko yun. But don't make it appear na parang pagkalaki-laki-laking kasalanan
ng ginawa ni Gerald Talok. Eh sabi nga ni Kumaring Ultra Malita, wala na naman may pakialam kay Manuel L. Quezon. Ano mo naman yung ginawa niya ng Commonwealth? Baka nga mas maganda pa, dinala niya tayo binigay sa ano eh. Dinala niya pinaglaban na maging independent republic tayo. Baka kung stay tayo ng Amerika, baka mas bonggang-bongga pa buhay natin, no? Diba? Sa akin, okay mag-ingay. Okay magnema. Pero kung talagang yung bala mo, tama, at hindi ka mapupulaan, kasi yung unang apo, after the third screening, saka nag-ingay. Ah, talaga? Saka 3 panood ka na, girl? Saka ka lang mag-iingay? Eh, di ba, Norney, pwede mo na gusto ng pelikula? Walk out. Hindi lang walk out. Matik, titirahin mo na agad sa social media. Sir, nakatatlo na po kayo. Ginoong Avancenia, nakatatlo na po kayo. Saka na kayo ng tauhan. Ay, Lord, they're making baboy may lolo. After the third watching. Eh kasi siguro there was no debate or there was no in the previous 2 screenings. Ngayon lang nagkaroon ng discussion. All the black screenings he watched, may talk back. Nag-talk back hindi siya talagang black lang. Screening ang niya. Hindi yung regular showing. Black screening lahat ang pinanood niya. At lahat ng black screening may talk back. Eh bakit kumudalan? Yung pangatlo na. Nung nandun si Gerald at nandun si Jericho. Eh, nawala siya sa wish yun. Charot! Spell cloud chasing. Di ba? Well, anyhow, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko si Kumaring Ultra Baltita. Hi, this is Alex Brazos. At syempre pa, inaanyayahan po namin kayong manood sa Pretty Show tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon sa Diario Tirada YouTube channel at of course aming Facebook page. Magandang pong Sabado sa ating lahat.